Sa pagtatapos ng presentasyon ng depensa sa confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, kabilang sa kanilang ipinunto ang ilang butas umano sa mga argumento ng prosecution. Idiniin nila ang paulit-ulit nilang sinasabi na walang nag-uugnay kay Duterte sa mga pagpatay na tinawag nilang legal na operasyon ng pulisya. Mula pa rin sa Dahig, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, sa ika-4 at huling araw ng confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court, ay tinapos na nga ng depensa ang kanilang submission on the merits of the charge para sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay Duterte. At sa pagkakataong ito, binasag ng depensa ang mga argumento ng prosekusyon sa counts 2 at 3 ng naturang kaso. I do indeed thank Your Honours for that. Sa pagpapatuloy ng submission on the merits of the charge, tinukoy ng depensa ang count 2 tungkol sa pagpaslang umano sa high-value targets o HVT. Ayon kay Kaufman, may preliminary observation ng depensa na ginagamit umano ng prosekusyon ang terminong HVT na para bang isa na itong ebidensya ng isang kriminal na plano, isang inference na anilay hindi maaaring panghawakan. Giit ng depensa, ang HVT ay hindi nag-e-establish ng isang criminal plan at hindi rin umano ito code o instruction para pumatay. Aniya, ang HVT ay isang prioritization lamang ng mga target sa ilalim ng law enforcement operations at hindi isang preordained o nakaplanong pagpatay. Kinontra rin ng depensa ang paratang na ang mga nasawi ay bunga ng planong pagpatay. In response to an imminent threat, in accordance with the rules of engagement repeatedly articulated by President Duterte, namely, that lethal force was permissible only where life was in danger. Across the Count 2 incidents, there exist contemporaneous documents, whether it be arrest warrants, operational records, or firearms recovery reports, all of which reflect legitimate police operations that escalated into exchanges of gunfire. The general record does not substantiate a theory of wanton execution. Yet the prosecution seeks to rely, once again, on the testimony of criminals spilling their hearts with a tacit understanding that they will never be prosecuted. Binanggit din ang depensa na sa 4 sa 5 insidente, may na-recover na mga baril sa crime scene, mga armas na ginamit daw laban sa mga pulis. Sa mga incidents 13, 14 at 15, may natagpo ang gunpowder residue sa mga kamay ng mga biktima na ayon sa depensa ay hindi umaakma sa teorya ng execution. Sa incident 14, buhay ang target, ibig sabihin selective and not indiscriminate use of force ang nangyari. 4 individuals were arrested alive. To us, that demonstrates selective and not indiscriminate use of force. In incidents 10, 13 and 14, gunpowder residue was detected on the victim's hands. At a minimum, that forensic finding is consistent with an exchange of gunfire and not consistent with a straightforward execution narrative. Pinuna rin ni Kaufman ang isang testimonya nagsasabing may mga baril na itinanim lamang sa crime scene. Ayon sa kanya, ito raw ay isang uncorroborated insider testimony, hindi direktang nasaksihan ang pagtatanim ng baril at isa lamang umanong palagay o assumption. Kaugnay ng Incident 11, giit ng depensa na nakasandig lamang ang paratang sa voice recognition na sinasabing mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. And this linkage rests entirely on voice recognition by an individual who claims to have overheard a telephone conversation and recognized the president's voice, while being physically moved from one location to another. The alleged recipient of the telephone call himself was never interviewed, and another person present, on whom the prosecution relies for corroboration, did not hear the conversation. After all, would it not have been an item of interest to all those present in that specific location that the President of the Republic himself had condescended to discuss matters of such a criminal nature by way of telephone? So the ridiculous assertion stands solely on the word of one single individual. The only other corroborating witness, the one who heard nothing,
acknowledged a personal resentment that he harbored for the then President, Rodrigo Duterte, Sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa at Raul Yap na binaril sa loob ng kanilang selda, sinabi ng depensa na hindi raw ito maaaring iugnay kay Duterte. Rodrigo Duterte gave Espinosa a 24-hour ultimatum to surrender. And surrender he did the following day. 4 days later, Rodrigo Duterte commended Espinosa for surrendering to Ronald de la Rosa, commenting that it was just as well that he did. So if we look at it from the point of view of Rodrigo Duterte, that is where the incident ended, despite Mr. Jeremy exhorting us to believe otherwise. What happened thereafter, as awful as it may be, had nothing to do with our client, and not one witness can say that. Kaugnay naman sa operasyon laban kay Ozamis Mayor Reynaldo Paruhinog, gate ng depensa na hindi ito maituturing na isang indiscriminate execution. The exchange of fire, as reported, is supported by the fact that gunpowder residue was found on 7 individuals, including on the mayor himself, and a paraffin test turned out positive on the person of one of the victims, indicating that he had discharged a firearm, something totally negating the gun plant theory proposed by the prosecution's only witness. It is also worth stressing that 4 individuals were arrested alive following the operation, and that one of them was subsequently sentenced to life imprisonment after the domestic courts rejected claims of evidence planting. That fact alone is not consistent with a theory of indiscriminate execution, but is rather consistent instead with arrest and prosecution within the boundaries of the law and not indiscriminate use of force. Ayon sa kanila, ang mga operasyon ay isinagawa sa utility level o antas ng mga operatiba sa ibaba at hindi bunga ng isang utos o direktiba mula sa pinakamataas na antas ng pamunuan. Sa pagtalakay ng depensa sa Count 3 na tumutukoy sa mga barangay clearance operations, tinuon nila ang pansin sa paratang ng prosekusyon na ang mga target umano ay tinutukoy sa pamamagitan ng isang listahan. Ayon sa depensa, walang illegal o nothing wrong sa paggamit ng listahan ng mga pinaghihinalaang sangkot sa droga dahil bahagi raw ito ng lehitimong intelligence at law enforcement process. Hindi rin daw napatunayan na ang mga nasabing insidente ay bahagi ng isang sistematiko at planadong atake laban sa mga sibilyan. Ipinunto ng depensa na sa mayorya ng mga insidente, ang paggamit ng puwersa ay sumailalim sa administrative review at hindi isinagawa sa paraang palihim o clandestine. Mel, pinuno rin ng depensa ang mga paratang na maraming mga menor de edad ang napatay sa drug war. Sabi ni Kaufman ay maliban kay Kian de los Santos ay wala raw napatunayang iba pang mga biktimang menor de edad. Ayon sa depensa, walang naipresentang mga birth certificate o iba pang corroborative evidence upang patunayan ang mga paratang na may iba pang mga bata. Dagdag pa ni Kaufman, may mga direktiba umano mula sa mas matataas na opisyal na huwag isangkot o targetin ang mga menor de edad sa mga operasyon. Ang hinihingi Mel ng depensa ay i-dismiss ang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito raw ay dahil mahina ang ebidensya ng prosekusyon, labis daw itong umasa sa testimonya ng mga kriminal na hindi raw reliable, hearsay daw ang ilang pahayag dahil narinig lamang ito ng saksi sa ibang mga tao, hindi kinilala ang ilang mga umano'y biktima, kaya di raw makumpirma ng depensa ang mga insidente. Ang mga dokumentong ipinresenta ay sumasalungat sa testimonya ng witness. Misstated ang mga statistics o mali ang mga bilang. May pagkakataon pa raw na magkakaiba pa ang sinasabi ng mga testigo at wala raw ebidensya para iugnay nga si Duterte sa mga hitmen na nagsagawa ng pagpatay. Mel, binigyan diin din ng depensa ang prinsipyong in dubio pro reo. Ibig sabihin, kapag may mga pagdududa, ito ay dapat pabor sa akusado. Samantala, Mel, sa mga sandaling ito ay 12:20 na ng hapon dito, nagpapatuloy yung sesyon at sa sandaling ito ang prosekusyon at susundan naman ng Common Legal Representatives for Victims ang magbibigay ng kanilang closing statements. At mamaya 2:00 ng hapon dito sa The Hague, ang magbibigay naman ng closing statement ay ang depensa at matatapos na ang hearing na yan, mag-adjourn na. Pero masusundan pa ito ng isa pang hearing mula 2:30 hanggang 3:30. Ito naman ay para sa review of detention. Ibig sabihin kung dapat ba, nasusunod pa ba yung mga grounds kung dapat ba
bang manatili o hindi manatili sa detention si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa pagtatapos nito, walang desisyon na ilalabas ang korte kaugnay sa review of detention na hearing na ito. So yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa International Criminal Court. Balik sa iyo, Mel. At aantabayan na namin ang mga karagdagang ulat tungkol dyan. Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali.